Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Hotdog ay isang bandang Pinoy pop rock na nanguna sa pag-usbong ng Manila Sound noong dekada 70. Nabuo sa isang mahalagang panahon kung kailan ang musikang Pilipino ay tila nasa isang estado ng pagkalito at bihirang makilala sa kamalayan ng mga tagapakinig. Noon, ang industriya ng lokal na musika ay pinaghaharian ng mga banyagang artista na tumutugtog ng disco at funk. At karamihan sa mga lokal na musikero ay kontento na lamang sa pag-awit ng mga covers at panggagaya sa mga sikat na kantang dayuhan upang manatiling tanyag at makasabay sa uso. Sa pamamagitan ng Manila Sound, pinago ng Hotdog ang tanawin ng musika sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang bagong anyo ng tunog na tunay na makabayan at sariwa, na agad na umani ng tagumpay sa pamamagitan ng mga masigla at kaaya-ayang awitin na may mga kantang Tagalog at Taglish na sumasalamin sa damdamin at karanasan ng karaniwang Pilipino. Sa kabila ng matitinding hamon mula sa mga dayuhang genre gaya ng pop, rock, hip-hop at jazz, ang mga awitin ng Hotdog ay nanatiling buhay at mahalaga sa paglipas ng mga taon at nagsilbing mahalagang haligi ng pinakamahusay at pinakadalisay na anyo ng orihinal na musikang Pilipino o OPM. Ang bandang Hotdog ay nagsimula noong unang bahagi ng dekada 70 sa panahon kung kailan ang musikang Pilipino ay hindi pa ganap na nabibigyan ng sariling pagkakakilanlan. Ang banda ay tinatag ng magkapatid na sina Rene at Dennis Garcia kasama ang gitaristang si Ella Del Rosario na naging isa sa mga unang lead vocalist ng grupo. Nagsimula sila bilang isang eksperimento, isang pagsubok na pagsamahin ng western pop rock influences tulad ng Beatles at Bee Gees, ngunit gamit ang wikang Tagalog o Taglish at may temang malapit sa puso ng karaniwang Pilipino. Sa halip na gayahin lamang ang mga banyagang kanta, lumikha sila ng orihinal na mga awitin na tumatalakay sa mga simpleng karanasan at emosyon ng mga Pilipino, pag-ibig, kabataan at buhay sa lungsod. Ang kanilang unang malaking tagumpay dumating sa paglabas ng kantang Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko na agad sumikat. Ngunit ang tunay na nagpatibay sa kanilang pangalan ay ang awiting Manila, isang anthem ng nostalgia at pagmamahal sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng makabagong tunog, masayang melodiya at makatawang liriko, mabilis silang minahal ng masa. Ang estilong kanilang pinasikat ay tinawag ng Manila Sound na kalaunay kinilalang pundasyon ng tinatawag natin ngayon na Original Filipino Music o OPM. Sa kabila ng pagiging bago at kakaiba noong panahong iyon, naging daan ng Hotdog para sa muling pagsibol ng tiwala at pagmamalaki ng mga Pilipino sa sariling musika. Ang bandang Hotdog ay isa sa mga haligi ng Original Filipino Music at kinikilalang tagapagtaguyod ng Manila Sound noong dekada 70. Sa kabila ng kanilang mahalagang ambag sa kulturang Pilipino, hindi rin sila nakaligtas sa ilang isyong nagbigay kulay sa kanilang kasaysayan. Bagaman hindi sila nasangkot sa mas malalim o personal na iskandalo, ang ilang kontrobersiyang kinasangkutan nila ay may kinalaman sa karapatang intelektual, tamang paggamit ng kanilang musika at usaping kultural. Isa sa mga pangunahing kontrobersiya ay ang hindi otorisadong paggamit ng kanilang tanyag na awiting Manila. Isang halimbawa nito ay nang gamitin ng isang tanggapan ng pamahalaan ng kanta sa isang opisyal na video sa social media nang walang pahintulot mula sa may-ari ng karapatan. Ang ganitong pangyayari hindi lamang isang paglabag sa copyright, kundi isa ring pagwawalang bahala sa halaga ng orihinal na likhang sining at sa karapatan ng mga artistang lumikha nito. Isa pang kontrobersyal na insidente ay ang paggamit ng lyrics ng Manila sa loob ng isang establishmento nang walang malinaw na kasunduan. Ayon kay Dennis Garcia, isa sa mga tagapagtatag ng banda, ang liriko ng kanilang kanta ay ginamit bilang bahagi ng disenyo ng interior ng isang casino na tila hindi kinilala bilang isang makabuluhang piraso ng sining kundi simpleng palamuti lamang. Para sa mga musikero na naglaan ng panahon at damdamin sa kanilang nilikha, ang ganitong pagtrato ay hindi lamang nakakainsulto kundi nagpapakita rin ng kakulangan sa pagpapahalaga sa sining at kultura. Noong 2019, muling naging sentro ng kontrobersiya ang kantang Manila nang gamitin ito sa opening ceremony ng Southeast Asian Games. Ayon kay Mayor Sara Duterte, ang kanta ay umano'y hindi inklusibo dahil tila nakatuon lamang ito sa lungsod ng Maynila, sa halip na kumatawan sa buong bansa. Ngunit ipinagtanggol ito ni Dennis Garcia na nagsabing ang awitin ay hindi tungkol sa lungsod lamang, kundi tungkol sa karanasan ng mga Pilipinong naninirahan sa ibayong dagat na sabik makabalik sa kanilang bayan.
Para sa kanya, ang Manila ay isang awitin ng nostalgia at pagmamalasakit sa bayang Sinilangan. Isang damdaming hindi nakatali sa geographical na lokasyon kundi sa pagiging Pilipino mismo. Sa kabuuan, ang kontrobersiyang kinasangkutan ng hotdog ay hindi bunga ng iskandalo o pagkakagulo sa pribadong buhay, kundi mga isyong may kinalaman sa tamang representasyon ng sining, pagkilala sa karapatang intelektual at masalimuot na usapang kultural. Ang bandang hotdog ay na-disband hindi dahil sa isang malaking skandalo kundi dahil sa natural na paglipas ng panahon, pagbabago sa industriya ng musika at mga personal na dahilan ng mga miyembro. Noong dekada 70 hanggang unang bahagi ng dekada 80, kasagsagan ng kasikatan ng hotdog at ng Manila Sound. Ngunit pagdating ng kalagitnaan ng dekada 80 at lalo na noong dekada 90, nagbago ang panlasa ng masang Pilipino at unti-unting napalitan ng Manila Sound ng mas modernong tunog gaya ng alternative rock, ballad at bandang may impluensyang western grunge o indie. Dahil dito, bumaba ang popularidad ng grupo at mas naging limitado ang exposure nila sa mainstream. Habang lumilipas ang panahon, ang ilang miyembro ay nag-focus sa kanilang personal na buhay at karera. Si Dennis Garcia halimbawa ay naging aktibo sa advertising at pagsusulat habang ang iba naman ay pumasok sa ibang larangan ng musika o negosyo. Ang pagkakaroon ng iba't ibang layunin ay nagdulot ng paghina ng pagkakabuo ng banda. Ang pagkamatay ng founding member na si Rene Garcia noong 2018 ay isa sa matinding dagok sa grupo. Sumunod naman ang pagpanaw ni Dennis Garcia noong 2020. Sa pagkawala ng dalawang haligi ng banda, malinaw na hindi na posibleng ang pagbabalik o pagbubuo ng orihinal na hotdog. Wala ring formal na anunsyo ng pagdidisband ng hotdog, kaya't maraming taga-subaybayang umaasa pa rin noon na magkakaroon ng reunion. Gayunpaman, makikitang sa kanilang kakulangan ng bagong material, bihirang pagpe-perform at pagkawala ng mga pangunahing miyembro na ito isang tahimik ngunit tuluyang pagtatapos ng grupo. Si Ella Del Rosario matapos iwan ng bandang hotdog noong 1977 ay nagpatuloy bilang solo artist noong 1979. Siya ay naging isa sa mga pinakasikat na OPM artist ng panahong iyon. Naglabas siya ng mga platinum hits tulad ng All Lumapit Ka, Mr. Disco at Hahabol-Habol at tinanghal bilang Manila Sound Queen at Disco Queen. Umalis ang aktibong pagsasayaw at pag-awit noong 1984 ngunit patuloy pa rin siyang tinatangkilik sa tuwing inaawit ng kanyang mga iconic hits. Si Ramon Torralba naman matapos ang kanyang stint sa hotdog ay naging aktibo sa pagpapaunlad ng kulturang Pilipino sa ibang bansa. Inorganisa niya ang Filipinos Making Waves Festival o FMWF sa Toronto, Canada, isang taon ng pagtitipo ng pagtatampok ng musika, sining at kultura ng Pilipino. Si Lori Ilustre, ang keyboardist noon ng banda ay naging musical director para sa mga sikat na grupo gaya ng Apo Hiking Society. Ang drummer naman na sina Jess Garcia at Roy Diaz de Rivera, pati na rin si Tito Del Rosario ay hindi na gaanong binabanggit sa kasalukuyan kung nasaan sila. Ngunit maaari silang nagpatuloy ng tahimik na buhay, malamang sa larangan ng musika o personal na negosyo. Sa kabuuan, makikita natin na bagamat may ilan ang hindi nabuhay, ang mga miyembrong nagpatuloy ay nananatiling buo ang kanilang kontribusyon sa musika, kultura at kapwa musikero.